Magandang araw, Grade 7 Faith. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Pangunahan, Binibining Pugoy. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw ulit, Grade 7 Faith. Bago umupo, pakiayos ng inyong upuan at panatilihin na nasa linya. At pakipulot din ang basura kung meron man. At pagkatapos, pwede nang umupo. At ngayon, mag-check na tayo ng attendance. Binibining sekretarya, may lumiban ba sa ating klase ngayon? Mabuti kung ganon. Palakpakan natin ang ating sarili sapagkat tayo ay kumpleto sa araw na ito. Bago tayo magsimula sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Class, ano nga ba ang tinalakay natin noong nakaraang araw? Okay, binibining libay. Tumpak, binibining libay. Ang tinalakay natin noong nakaraang araw ay karunungang bayan. So class, ano nga ba ang karunungang bayan? Okay, binibining handayan. Tama, binibining handayan. Batid ko na naiintindihan nyo na talaga ang paksang karunungang bayan. Bigyan natin sila ng 3 palakpak, class. Bago tayo pumunta sa ating formal na talakayan, ay nais ko munang ayusin ninyo ang salitang pinaghalo-halo na aking ipapakita. Ayusin ninyo binibining mapalo, binibining sunga, binibining iskubido, binibining busilak, at ginoong bergantine. Mahusay! Tama lahat ang inyong mga kasagutan. At ngayon, basahin ninyo ng sabay-sabay ang mga nabuong salita. Ang mga salita na yan ay may kinalaman sa bago nating aralin ngayon. At bago tayo magsimula, ay basahin mo muna binibining de la Peña ang ating layunin ngayon. Maraming salamat, binibining de la Peña. Makakamtan lamang natin ang ating layunin ngayon kung ang bawat mag-aaral ay may aktibong partipasyon at may respeto sa isa't isa. Nauunawaan ba, class? Mabuti kung ganon. At ngayon, ang paksang tatalakayin natin ay tungkol sa alamat. So class, may ideya ba kayo kung ano ang alamat? At dahil wala kayong ideya, kilalanin natin ang alamat. Ang alamat o legend sa salitang Ingles ay nagmula sa Latin word na legendus. Ito ay nangangahulugan upang mabasa. Ito ay mahalagang bahagi ng kulturang Filipino. Dito nagsasaad kung paano nagmula ang mga bagay-bagay. Ito ay karaniwang nagtataglay ng kababalaghan o hindi karaniwang pangyayari. Nauunawaan ba, class? At ngayon, dadako tayo sa elemento ng alamat. May 3 elemento ang alamat. Tauhan, tagpuan, at banghay.
May ideya ba kayo sa tatlong elemento, class? At dahil wala kayong ideya kung ano ang tatlong elemento ng alamat, kilalanin natin isa't isa ang mga elemento at kung ano ang papel nila sa alamat. Magsimula tayo sa tauhan. Ang tauhan ay nagsisilbing gumaganap sa isang alamat. Sila rin ang nagbibigay buhay sa temang nais iparating ng alamat. Ang pangalawa naman ay tagpuan. Ang tagpuan ay siyang bumubuo ng mga imahinasyon ng mga mambabasa. Nagpapakita ito hindi lamang ng lugar at panahon kung kailan at saan nangyari ang isang alamat, kundi naglalarawan din ito ng mga pamumuhay o estado ng buhay ng mga tauhan sa isang lipunan. At ang panghuling elemento ay ang banghay. Ang banghay ay pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ng isang alamat. At mayroong tatlong bahagi rin ang isang banghay. Ang unang bahagi ay ang simula. Sa simula, dito inilarawan ang tauhan at tagpuan ng alamat. Sa pangalawang bahagi ay ang katawan. Dito ipinapakita ang mga suliraning ikinakaharap ng bawat tauhan at kung paano nila ito hinaharap. Dito rin pinapakita ang mga pangyayaring nagpapaisip sa bawat tauhan at nagpapakita ng mga kanilang kaugalian. At ang huling bahagi ng banghay ay ang wakas. Dito ipinapakita ang mga kinahihinatnan ng isang kwento na nag-iiwan ng kakintalan at mensahe para sa mga mamabasa. Upang mas maunawaan ninyo ng mabuti ang mga elemento at ang mga bahagi ng banghay, ay magbibigay ako ng halimbawa ng isang alamat. At tutukuyin natin ang mga elemento at bahagi ng banghay sa binigay kong alamat. Ang pamagat ng ating alamat ay alamat ng ampalaya. So class, basahin ninyo ng sabay-sabay ang alamat ng ampalaya. At ngayon, tutukuyin natin ang mga elemento at bahagi ng banghay sa binasa ninyong alamat. Makinig class upang mas maunawaan ninyo ng mabuti ang mga elemento at bahagi ng banghay. So, ang elemento ng ating binasang alamat ay sa tauhan ay sina, ampalaya, sino pa? Mga gulay na sino class? Okay, kalabasa, kamatis, talong, at iba pa. At may isa pa, sino? Ang mga diwata. Mahusay class.
At sa tagpuan naman, class, sa tagpuan naman ay sa bayan ng, saang bayan ba to? Bayan ninyo? Okay, sa bayan ng Sariwa. At sa Bakuran. Tama. At sa hukuman ng mga gulay. At ang bahagi naman ng Banghay. Ano nga ulit ang unang bahagi? Okay, simula. So, sa simula ay, so, sa kwento, inilarawan ang masayang pamumuhay ng mga gulay sa bayan ng Sariwa. At doon, ipinakilala si Ampalaya na maputla, walang lasa at naiinggit sa ibang gulay. At naging bugnutin at masungit siya, kaya iniwasan siya ng mga ibang gulay. Yun ang simula, class. At sa katawan, bumuo si Ampalaya ng masamang balak upang nakawin ang lasa ng ibang gulay. Yun ang katawan. At kinaumagahan, nagulat na lang ang mga ibang gulay sapagkat may isang dayuhan na dumating na kakaiba. At hindi nila alam na yun pala ay si Ampalaya. At dahil nagdududa sino ang nagdududa, class? Si Kamatis. Kaya, sinilip niya si Ampalaya. At doon niya nalaman na ang dayuhang dumating ay si Ampalaya. At dahil doon, dinala si Ampalaya sa hukuman ng mga gulay kasama ang mga diwata. At ang wakas, class, sa wakas ay nahatulan si Ampalaya na tanggapin ang lahat ng ninakaw niyang gulay. At nang dahil doon, nag-away-away ang mga gulay. Ang mga lasa sa loob ng kanyang katawan. Kaya naging madilim na luntian, kulubot, mapait. Kaya hindi nyo ba nalalasahan ng mapait na lasa ng ampalaya? Kumakain ba kayo ng gulay, class? Gulay ng ampalaya. Kumakain pala kayo. At simula noon, naging mapait si Ampalaya. Kaya maraming hindi nagkakagusto sa kanya. Pero class, alam nyo ba na ang ampalaya ay masarap kainin? Dahil sabi nila, madadagdagan ang ating dugo. Sabi ng iba. Narinig ko lamang ang mga sabi-sabi ng iba. So, at dahil doon, nagsisi si Ampalaya sa kanyang ginawang pagnanakaw. At yun ang wakas, class. Naiintindihan nyo ba ng maigi ang elemento at bahagi ng Banghay, class?
mabuti. At dahil naiintindihan nyo na, at ngayon magtatanong ako. Dito ang exciting part. Sino kaya? Okay, Binibining Agueva. Ilahad mo ang 3 uri ng alamat at ipaliwanag mo isa-isa. Magaling, Binibining Agueva at Binibining Abulag, ilahad mo ang mga bahagi ng banghay. Tama, Binibining Abulag at Binibining Amoyo, ipaliwanag mo ang mga bahagi ng banghay isa-isa. Tumpak, Binibining Amoyo. So class, bigyan natin sila ng 3 palakpak. 1, 2, 3. At ngayon, malinaw na talaga sa inyo class ang elemento at bahagi ng banghay sa isang alamat. At dahil dyan, mayroon tayong gagawin na activity na isang laro. Ang pamagat ng ating laro ay elemento at bahagi ng banghay puzzle. Handa na ba kayo, class? At dahil handa na kayo, hahatiin ko kayo sa 4 na pangkat. Simula sa iyo ang pagbilang, Binibining Semini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Pumunta na kayo sa inyong mga kagrupo. So, sa group 1 ay sa kanan. At sa likod ay ang group 2. At sa kaliwa naman ay ang group 3. At sa likod ng group 3 ay group 4. At ang mekanika ng ating laro ay bawat grupo ay bibigyan ko ng kwento ng isang alamat na hati-hati sa mga cards. Bawat grupo ay magtutulungan upang ayusin ang mga bahagi ng banghay ng isang alamat mula sa simula, katawan, at wakas. Kapag maayos na, tutukuyin din ng bawat grupo ang mga elemento ng alamat. Tauhan, tagpuan, at banghay. Gagawin ninyo lamang ito ng 15 minuto. At kung sino man yung mauna at tama ang kasagutan, bibigyan ko ng 10 puntos. At ang pangalawang grupo naman ay 7 puntos. At ang huli ay 5 puntos. Okay, magbibilang ako. Kapag nagsabi na ako ng go, magsimula na kayo. 1, 2, 3, go! Okay. So, ang nauna ay ang group 3. Tama ang kanilang sagot. May 10 kayong puntos. At ang pangalawa naman ay ang group 1. Tama din ang sagot. May 7 kayong puntos.
At ang huli ay ang Group 2 at Group 4. May 5 kayong puntos. Okay, class, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil sa inyong partipasyon at aktibong pagsali sa ating laro. At malinaw na talaga sa bawat grupo ang mga elemento at bahagi ng banghay sa alamat. Ngayon, pwede na kayong bumalik sa inyong totoong upuan. Okay, class, kumuha ng isang buong papel. At may gagawin tayong pagtataya. Kopyahin ninyo ang nasa pirsara. So, ang panuto ay basahin ang alamat ng linya. May ibibigay akong kopya ng alamat. Suriin ninyo at isa-isahin ang mga mahalagang pangyayari sa alamat at isulat sa balangkas sa ibaba. Ang balangkas ay graphic organizer. At kung tapos na kayo sa pagsagot, ibigay ninyo lamang sa inyong mayor at siya na ang magbibigay sa akin mamayang 3:00 ng hapon. At kung sino man yung mahuli sa pagpasa, hindi ko na tatanggapin. At dahil wala na tayong oras, magbibigay din ako ng takdang aralin. Pakikopya ang nasa kabilang pisara. Pagkatapos ninyong kopyahin ang inyong pagtataya. At ngayon, class, magsitayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam din, class. Sa susunod muli. Ingat kayo, class. At see you bukas. Paalam. Bye-bye.